Mabuhay ang Divine Monarchical Mint Government. Mega, love shout out mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po ay narito para ibahagi ang napakahalagang bagay na dapat nating isaisip, isapuso at isagawa. Ito po ay ang kodigo sa pagkamamamayan at kagandahang asal, o sa wikang Ingles. Ito po ay ang Quezon's Code of Citizenship and Ethics. Ito ay inaprobahan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon at ngayon nais ng ating Pangulong Ferdinand Edrelan Marcos Sr. na ipaalala muli sa ating lahat, lalo na ang mga taong naliligaw ng landas, lalo na ang mga leader na politiko at individual na nababalutan na ng kasamaan. Ito po ay inaprobahan ng gobyerno na maging bahagi at may turo sa paaralan o sa mga estudyante na hubugin na magkaroon ng magandang pag-uugali at may tamang disiplina at maging responsible sa ating lipunan bilang bahagi ng pamana ng ating lahi. Ito po ay para sa mga congressman at congresswoman, senador, sa lahat ng militar, sa mga opisyales ng Korte Suprema, sa pambatasan na ehekutibong hudikatura, para sa mga opisyales ng barangay, sa organisasyong hindi pampamahalaan na nagpapaalala sa lahat ng mayaman at sikat na mamamayang Pilipino ay hindi dapat gumamit ng pera at impluwensya upang idikta ang batas ng ating bansa. Ang pinakamataas na batas ay ang konstitusyon sa ilalim ng payong ng sovereign o divine law. Ang una pong kodigo sa pagkamamamayan at kagandahang asal ay ang magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Ito po ay tumutukoy sa ating pananalig sa ating Diyos na may likha ng lahat, na dapat nating isapuso at isaisip na siya lang gumagabay sa ating kapalaran at ganun din sa lahat ng bansa para maging progresibo. Ang ikalawa po ay, mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin, maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at alay ang buhay kung kinakailangan. Ito po ay tumutukoy sa ating pagmamahal sa ating sariling bansa na kung saan tayo ay isinilang. At dito tayo nanahan at hinubog ng panahon para matutong magmahal at likas sa ating puso na maging masaya at ang pagiging tunay na mabuting tao. Ang unang hangarin at tungkulin natin ay ang ipagtanggol ang ating bansa sa mga dayuhang mananakop o mga taong korap, at maging handa sa anumang oras na kung kinakailangan, ibuwis ang sariling buhay para lang ipaglaban ang ating bansang sinilangan. Ang ikatlo po ay ang igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin. Ang mga pinuno ng bayan. Ito po ay ang pagrespeto at ang mandatory nating pagsunod sa ating saligang batas, sapagkat ito ang sandigang lakas ng ating soberanya. Ang ating mga batas ay nilikha upang tayo ay maging mapayapa at maging maayos ang ating pamumuhay at upang maipaglaban ang ating karapatan. Una sa lahat, siguraduhin natin na tayo mismo ay ang sumusunod sa ating mga batas at maging mapangmatsyag sa mga taong pasaway na lumalabag dito. Higit po dito, ang nararapat lang na pagsunod ng mga leader at mga lumikha sa ating mga batas. Sa atin pong panahon ngayon, mismo ang mga mambabatas o mga politiko ang lumalabag dito at ginagawa nila itong panangga para sila ay makalusot sa kanilang nagawang korupsyon. Bilang mamamayan ng ating soberanya, karapatan nating lahat na sila ay punain at ireklamo sa korte para sila ay managot sa kanilang nagawang pagkakamali. Ang ikaapat po ay ang kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban. Ang maagap na pagbabayad nito, alalahanin ang pagkamamamayan, ay hindi lamang mga karapatan, ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Ito po ay tumutukoy sa ating responsibilidad bilang tunay na mamamayan ng ating soberanya na tayo ay dapat masikap na magbayad ng buwis na naayon sa nakatakdang panahon
Kapag hindi ito nasunod, handa po nating harapin ang kaparusahan sa hindi pagbabayad ng buwis. Sa panahon po natin ngayon, halos hindi na po tayo makahinga sa mga nilikha ng mga politikong mambabatas. Sa aking pong palagay, isa ito sa mga pahirap sa ating mga mahihirap, lalo na ang value-added tax, at iba pang buwis na hindi na dapat na ipataw sa ating mamamayan. Ang ating lupasag royal couple, at si President Ferdinand Edrelan Marcos Sr. ay may magandang programa na nauukol po dito. Ang ika-5 po ay ang pangalagaan ng kadalisayan ng pagboto at sumunod sa desisyon ng karamihan. Ito po ay tungkol sa pagsunod sa napagkasunduang desisyon ng nakakarami. Ang ika-6 naman po ay mahalin at igalang ang iyong mga magulang, paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Ito po ay tungkol sa pagmamahal at pagrespeto sa ating nanay at tatay. Ang pag-aaruga sa kanila ay ang kanilang kasiyahan, at bilang pasasalamat na rin sa kanilang pagsakripisyo nila sa atin, lalo na noong bata pa tayo. Ang ika-7 po ay ang pahalagahan mo ang iyong karangalan, gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay ang magandang halimbawa po nito, sapagkat dito natin pinapakita ang tunay nating pagkatao. Bukod sa ating angking kabutihan, ng puso na siyang sumasalamin, para tayo ay igalang at hangaan ng ating kapwa. Samantala, ang pagdungis ng ating karangalan, katulad ng pagnanakaw o paggawa ng korupsyon, ay maituturing na masamang tao sa lipunan, at ang tanging pinapahalagahan lamang ay ang perang galing sa kasamaan. At ang ika-8 po ay maging matapat sa pag-iisip at sa gawa, maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Ito po ay tungkol sa ating pag-uugali, na maging makatotohanan sa isip, at paggawa sa anumang bagay, na may integridad, magpakita ng tamang paghusga, at maging matulungin sa kapwa, maging magalang na may dignidad sa pakikisalamuha sa ating kapwa. Ang ika-9 po ay ang mamuhay ng malinis, at walang pag-aaksaya, huwag maging maluho, at mapagkunwari, maging simple sa pananamit, at kumilos ng maayos. Ito po ay patungkol sa ating pamumuhay, ng simple, at walang inaaping kapwa, at walang pag-aaksaya sa anumang bagay, at huwag maging magastos, at magpakita ng tunay na kabutihan. Higit dito dapat maging payak, sa pananamit at kumilos sa tamang asal. Ang ika-10 naman po ay ang mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo, ng marangal na tradisyon ng ating lahi, igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Ito naman po ay ang pagpapahalaga sa pamumuhay natin, sa ating tradisyong Filipino, sa tamang kaugalian, tamang pananamit, at tamang asal na itinuro pa ng ating mga lolo at lola. Ang masama po, sa ating kasalukuyang panahon, ay naging westernized na ang iba nating mga kababayan. Ang pag-alaala sa ating mga huwarang bayani, sa kanilang mga naging contribution sa ating bansa, ay isang dakilang paggalang sa kanila. Ang kanilang pamumuhay noon, at katapatan sa ating bansa, ay naging magandang ehemplo tungo sa mabuting paggawa, at maipagmamalaking karangalan. Ang ika-11 po ay ang maging masipag, huwag ikatakot, o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan, at dagdag sa yaman ng bansa. Ito po ay dapat po nating bigyang halaga, ang ating trabaho o propesyong napili, at huwag nating ikatakot o ikahiya kung tayo man ay isang ordinaryong manggagawa. Ang kasanayan sa pagtatrabaho ay siyang magsisilbi upang umangat ang ating buhay, at upang tayo ay makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Ang ika-12 ay ang umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Ito po ay ang pagiging malaya, para hubugin ang sariling talento, para umangat ang sarili, at para maging masaya. Gawin ang lahat para lagpasan ang mga balakid sa anong bagay, nang sa ganon ay matupad ang pangarap o mithiin.
Ang ika-13 po ay ang gampanang maluwag sa kalooban. Ang iyong mga tungkulin, ang gawaing hindi maayos, ay higit na masama, sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas, ang gawaing maaari mong gawin ngayon. Ito po ay tungkol sa pagtatrabaho, ng maayos sa nakatalagang gawain. Ang pagkilos ng tama, sa gawain at pagtapos nito, ay makakabuti sa pinagtatrabauhang ahensya o kumpanya. Time is gold, ika nga nila. Ang bawat minuto ay mahalaga, kaya kailangan muna mag-focus at tapusin ang nakatalagang tungkulin. Ang ika-14 po ay ang tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ito po ay ang pagtulong sa ating lipunan, katulad ng pagbahagi ng ating talento o kasanayan para sa pagprogreso ng ating bansa, at dapat magkaroon ng tamang ugali para maging makatarungan at maging role model sa ibang tao. Ang pagbahagi ng tamang hustisya sa lipunan, sapagkat tayo po ay may tungkulin na dapat gampanan, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ating pamayanan. Ang ika-15 po ay ang ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin, at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Ito po ay tungkol sa pagmamahal sa ating bansa, sa pamamagitan ng pagbili ng produkto na ginawa dito sa ating bansa, at pagtangkilil ng serbisyo ng ating kapwa Filipino. Ito po ay ang pagpapakita na mahal natin ang ating sinilangang bansa. Ang ika-16 po ay ang gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapa natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Ito naman po ay tungkol sa pagmamahal sa ating kalikasan o kapaligiran. Maipapakita po natin ito sa simpleng pamamaraan, pamamagitan ng hindi pag-abuso sa ating natural na yaman, katulad ng hindi pagtapon ng basura sa kapaligiran. At wake-up call sana sa ating kasalukuyang gobyerno at mga mining companies, na huwag sanang sirain ang ating mga kabundukan at iba pang likas yaman. Ang ating likas na yaman ay kaloob ng ating Diyos, para ito ay gamitin sa tama, pagkuhanan ng pagkain, at iba pa. Na hindi dapat ito abusuhin at sirain, na dapat ito ay ating pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Nais po ng ating Pangulong Ferdinand Edrelan Marcos Sr. at ng ating beloved Lupusag Royal Couple, Her Majesty Queen Helen Abdurrahman at His Majesty King Mamay Abdurrahman, na maging mabuti tayong tao, na may respeto sa ating nag-iisang Diyos Ama. Kung sakaling ang mga ibang tao ay naligaw sa masamang landas, ay may pagkakataon pa silang magpakabuti. Basahin lang muli ang kodigo sa pagkamamamayan at kagandahang asal, at ito po ay inyong isapuso at isagawa, nang sa ganun po ay makapagbalik loob sa Diyos ng kabutihan sa ating kasalukuyan nating panahon. Ang nasabing kodigo ay very applicable dahil talamak na ang korupsyon sa gobyerno ng caretaker president na si BBM, at kasama na dito ang mga nagdaang mga pangulo na gumawa ng kasamaan. Kung tuluyan na ang mga politiko na nabalot ng kasakiman sa salapi at kaganidan ng kapangyarihang politikal, ay ang siguradong may naghihintay na kaparusahan na igagawad ng ating Diyos Ama sa kasalukuyan panahon. Sa pamumuno ng caretaker government ay wala na ang tamang hustisya, pati mga ang kriminal ay kanilang kinakanlong at pinuprotektahan pa nila gamit ang batas na kanilang ginawa. Maraming salamat po sa inyong panunood, at all credit po sa ating beloved Princess Siti Halima.